May mga bahay na kahit mura na ayaw pa ring bilhin ng kahit sinong matino. Pero si Lando hindi matino. Isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng San Mateo ang nabili niya sa halagang mas mababa pa sa motor. Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng sariling bahay. Tahimik. Malayo sa gulo. Walang nakikialam. Ang bahay ay pagmamay-ari dati ng isang matandang lalaki. Si Mang Efren. Basta ito lang ang tandaan mo, sabi ni Mang Efren habang inaabot ang susi. Huwag mong bubuksan ang silid sa dulong bahagi ng bahay. Hindi na siya nagtanong. Ayaw niyang masira ang diskwento. Una niyang gabi sa bahay. Tahimik. Walang kapitbahay. Walang ilaw sa poste. Walang signal. Habang nasa higaan, may narinig siyang konting kaluskos. Sa loob ng silid na sinabing huwag niyang buksan. Tumayo siya. Lumapit. Tinapat ang tenga sa pinto. Tahimik. Pagkakuha niya, may isang bagong recording. Walang alaala si Lando na nag-record siya. Pinakinggan niya. Malahining ang boses ng bata. Tulungan mo ako, hindi ako makalabas. Kinilabutan siya. Sino iyon? Kinabukasan, dumaan ang isang mangingisda. Matanda na. Dati raw trabahador ni Mang Efren. Wala kang naririnig dyan sa silid, tanong nito. Maihalong takot sa mata. Lando, bakit po? Matanda. May batang hindi lumabas diyan. Hindi na nakita ulit Pero bakit? Tanong ni Lando. Hindi na sumagot ang matanda. Umalis na lang. Gabing iyon, sinubukan ni Lando na harangin ang pinto ng upuan. Para daw di gumalaw. Nagising siya bandang 2:00. May malamig na hangin. Ang upuan. Nasa kabilang sulok na ng sala. At ang pinto, bahagyang nakabukas. Nang sumilip siya, wala namang tao. Pero may aninong dumaan sa likod niya. Pagharap niya, walang tao. Pero ang ilaw sa kusina, nakabukas na. Sumigaw siya, sino ka? Walang sagot. Pero may tugtog na parang laro ang piano. Sinundan niya ang tunog. Galing ito sa loob ng silid. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas. Pero sinubukan niyang buksan ang pinto. Biglang boom! Nagsara ito ng malakas. Kinabukasan, nagdesisyon siyang tumawag sa kapatid. Nagpaiwan siya. Pero bago pa siya makalabas ng bahay, may nakasulat na sa salamin. Wala nang labasan. Pinunasan niya ito. Pero bumalik. Mas makapal. Mas pulang-pula. Kumuha siya ng martilyo. Sinubukang gibain ang pinto. Habang humahampas siya, may naririnig siyang hagigikan ng bata sa loob. At sa bawat hampas niya, parang may kamay na humahawak sa likod niya. Hindi niya na kaya. Lumabas siya at tumakbo papuntang highway. Pero kahit anong lakad niya, pabalik pa rin siya sa harap ng bahay. At nang muli siyang humarap sa silid, nakaawang na ito. At sa loob, may pares ng matang nakatitig sa kanya. Hindi makagalaw si Lando. Parang may malamig na hangin na nakabalot sa kanyang batok. Yung mga mata sa loob ng silid hindi gumagalaw. Pero parang lumalapit. Pumikit siya. Huminga ng malalim. At sabay sinigawan ang silid. Sino ka ba? Walang tugon. Hanggang sa... Boom! Biglang nagsara ulit ang pinto. Pagdilat niya, sarado na ang lahat. Tahimik na ang paligid. Pero naroon pa rin ang tunog. Maliit. Pabulong. Parang awit ng isang bata. Sa likod ng pinto may lihim na nakatagod. Kinuha niya ang martilyo. Sa sobrang takot, balak na niyang gibain ang buong bahay. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, tumigil siya. May lumang larawan sa sahig. Black and white. Litrato ng batang lalaki, mga 5 taon pa lang. Pero ang bata, kamukha niya noong bata siya. Paanong napunta to rito? Hindi niya matandaan ang larawang ito. Sa likod ng larawan, may sulat. Lando, 1,997.
Pero imposibleng ito iyon. Wala naman siyang alaalang galing siya sa San Mateo. Sa inis, hinagis niya ang litrato. Pero, pagtingin niya sa dingding, may 10 litrato na ng bata, iba't ibang anggulo. Lahat, siya. Tumakbo siya palabas. Isinara ang pinto. Lumuhod sa bakuran. Hindi na to normal, bulong niya. Hinugot ang cellphone. Walang signal. Pero may bagong notification, voice message received, 3 oras dati. Nang pakinggan niya, boses ng babae. Mahinahon. Malungkot. Anak, kung nababasa mo to, patawarin mo ako. Hindi kita sinadyang iwan. Boses ng kanyang ina. Pero patay na ang nanay niya, 10 taon na ang nakakaraan. Bumalik siya sa loob. Huminga ng malalim. Hawak ang martilyo. Tinitigan niya ang pinto. Humakbang ng marahan. Sa bawat hakbang, parang bumibigat ang paligid. Parang may humihigop sa kanya. Paglapit niya, naramdaman niyang basa ang kanyang paa. Dugo. May tagas ng dugo mula sa ilalim ng pinto. Hindi na siya nag-isip. Hinampas niya ang pinto. 1, 2, 3 hampas. Hanggang sa bumigay ito. Sa loob, dilim. Mabaho. Amoy formalin. Amoy bulok. Pumasok siya. Dahan-dahan. May maliit na kama. May laruan sa sahig, luma na, sira-sira. At sa sulok may babaeng nakatalikod. Nakangiti ito. Parang inaawitan ang isang bagay sa harap niya. Lando, bulong ng babae. Hindi ito lumilingon. Lando, ang bait-bait mo pa rin. Dito ka lang sa akin. Lumapit siya, nanginginig. Nanay. Unti-unting lumingon ang babae. Puti ang mata. Walang itim. Bigla siyang sinunggaban. Nahulog siya sa sahig. Pero imbes na matumba, parang nalaglag siya. Sa ibang lugar, isang silid na puro litrato niya mula pagkabata. May kandila sa paligid. May pentagram sa sahig. Nasa gitna siya. Parang iniihaw ng sariling alaala. Biglang pumasok ang bata, ang walang mukhang bata. Yung nakita niya noon. Sa kamay nito, may laruan, laro ang kanya nung bata pa siya. Lando Lee. Boses ulit ng bata. Balik ka na dito. Dito ka talaga nababagay. Pilit niyang sinira ang paligid. Humampas ng kandila. Tinadyakan ang pader. Ngunit anong gulat niya? Ang pader ay may larawan niya. Na mas matanda, mas payat. At parang, patay na. Hindi ako patay, sigaw niya. Pero sa salamin, ang refleksyon niya, si Mang Efren na. Lando ngayon ay nakatingin sa salamin. Ang refleksyon hindi na siya. Ang katawan ay kanya. Pero ang mukha si Mang Efren. Hindi pwede tuti. Habang nanginginig, lumakad siya paatras. Sa bawat hakbang niya palayo sa salamin, ang refleksyon ay lumalapit. At bago siya tuluyang makalayo, biglang tumawa ang refleksyon. Isang nakakatawang tawa. Parang demonyo na lasing. Parang matandang baliw. Itinakip niya ang kamay sa mukha. Pag-angat niya, wala na ang salamin. Pero nasa isang bagong silid na siya. Walang bintana. Walang pinto. Puro litrato ng batang lalaki na siya. Sa gitna ng silid, may lumang cassette player. Bigla itong tumunog. Click. Click. Play. Boses ng bata. Pinili mong buksan ang pinto ngayon, panagutan mo ang binuksan mo. Sumabog ang ilaw. Nabigla si Lando na tumba sa sahig. Nang tumayo siya, may mga ukit na sa kanyang braso. Mga pangalan. Hindi lang isa. Hindi lang 2. 10 pangalan. At isa lang ang pamilyar. Efren. Dahan-dahan siyang natahimik. Parang unti-unting nawala ang sariling pag-iisip. Biglang bumukas ang kisame.
Isang tali ang bumagsak mula sa itaas. Parang inaalok sa kanya. Isang bulong ang narinig niya sa kaliwang tenga. Dito mo matatapos ang lahat, Lando. Pero sa kanan, may isa pang boses. Tumakbo ka. May oras pa. Tumakbo siya. Walang direksyon. Kahit saan palabas. Hanggang sa makakita siya ng liwanag. Isang pinto. Bukas. Kumikislap. Sa loob parang kwarto niya dati nung bata pa siya. Sumilip siya. Lahat ay pareho, kutson, laruan, basag na electric fan. At sa gitna ng kama, may batang nakaupo. Nakatungo. Hawak ang laruan niyang robot. Lando, sambit ng bata. Bakit mo ako iniwan? Hindi kita iniwan. Umiyak si Lando. Ako rin ang iniwan. Tumayo ang bata. Dahan-dahang lumapit. Puno ng galit ang mukha. Lahat sila umalis. Pero ikaw, bumalik. Kaya akin ka na ngayon. Bigla siyang binulungan ng bata. Walang tunog, pero naramdaman niya sa loob ng kanyang ulo. Mga imahe ng apoy. Sigawan. Isang bahay na nasusunog. Si Lando bata pa nakatali sa kama. Sa gilid ng kama, si Mang Efren nakatayo, nanonood lang. Biglang lumiwanag ang paligid. Nagising siyang muli sa dating kwarto. Pero wala na ang lahat. Walang pinto. Walang bintana. Sa dingding may bagong sulat. Isa ka na sa amin. Nagpumiglas siya. Sinubukang sumigaw. Walang boses. Parang may humigop sa kanyang lalamunan. Sa ilalim ng kama, may lumabas na mga kamay. Hinila siya. Paulit-ulit. Walang tigil. At habang hinihila siya, isa-isang bumukas ang mga litrato sa dingding. Lahat ng litrato. Iba't ibang biktima. May lalaki. Babae. Matanda. Bata. Lahat may pangalan sa kanilang braso, tulad ng kanya. Isang larawan ang nakakuha ng atensyon niya. Isang dalagang umiiyak. May hawak na susi. At sa ilalim ng retrato. Susunod na papasok. Biglang narinig niya ulit ang pamilyar na click. May bumukas na pinto. At mula sa dilim, may boses na nagsabing, Lando, oras mo na para magbantay. Humakbang si Lando papunta sa bukas na pinto. Wala siyang kontrol sa katawan niya. Parang may nagtutulak sa kanya. Parang hinihila ng kadiliman mismo. Sa loob ng pinto, isang silid na puno ng salamin. Lahat ng salamin. May refleksyong nakatingin sa kanya. Pero hindi siya. Iba-ibang bersyon niya. Isa, duguan ang mata. Isa, nakangiti pero walang ngipin. Isa, nakasuot ng barong Tagalog na may mansa ng dugo. Alin sa amin ang tunay? Sabay-sabay nilang sinabi, Lando, hindi ako to. Hindi ako to. Nagpipilit siyang pumikit. Pagmulat niya, isa sa mga salamin na basag. At mula rito, lumabas ang isang bersyon niya, na sobrang payat, baluktot ang liig. Boses nito, wala ka na sa labas, Lando. Andito ka na kung saan lahat kayo ay isa. Tumakbo siya palabas. Pero nasaan ang labasan? Lahat ng salamin naging pinto. Lahat bukas. Pero sa bawat pintong sinubukan niya, babalik lang siya sa gitna. Hanggang sa isang pinto ang may tunog ng pag-iyak ng sanggol. Dahan-dahan niya itong binuksan. Maliit na silid. May duyan. At sa loob ng duyan, may papel. Kinuha niya ito. Nakasulat. Simula ka ng sumpa. Nalaglag ang papel mula sa kamay niya. Sumunod ang ilaw, pumuga. Biglang nag-brown out. Itim lahat. Tanging naririnig. Tik-tik-tik-fi. Parang kuko sa kahoy. May nararamdaman siyang malamig sa batok niya. Huminga ito. Wala siyang boses. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makagalaw.
Hanggang sa biglang lumiwanag. May apoy. Isang silid na nasusunog. Nasa loob siya ng isang bahay. Parang sa panaginip niya noon. May batang umiiyak sa kama. Siya. Ang batang Lando. Sinusubukan niyang lapitan ang sarili niya. Pero may humaharang. Isang nilalang na parang tao pero kulubot. Parang si Mang Efren. Pero parang bangkay. Hindi mo na to mababago, sabi nito. Kahit anong gawin mo ito ka na. Napaluhod si Lando. Sumisigaw. Patawarin niyo ako. Hindi ko to gusto. Biglang tumigil ang apoy. Lahat ng tunog nawala. Tahimik. Masyadong tahimik. Hanggang sa bumulong ang bata. Wala nang patawaran, Lando. Naramdaman niyang may tumusok sa kanyang dibdib. Pabigla. Masakit. Napatingin siya sa dibdib, may nakausling kamay. Hinila siya ng sariling anino. Muling nagbago ang paligid. Ngayon, nasa bakuran na ulit siya ng bahay. Sa labas. Sa umaga. Tahimik. Maayos ang lahat. Parang panaginip lang lahat ng nangyari. Tumayo siya. Naglakad papalayo. Pero sa bawat hakbang, nararamdaman niyang mabigat ang katawan niya. Parang hindi siya gumagalaw. Paglingon niya, ang bahay nakatayo pa rin. Mas luma, mas maitim, at sa terrace, may nakatayo. Siya, pero ibang bersyon. Nakangiti, nakaputi, walang mata. Itinuro siya nito. At sabay sabing, may bagong papasok. Lando, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko alam ang totoo. At mula sa lupa, bumangon ang 10 kamay. Lahat may pangalan. At isa roon, Lando Efren. Lando tulala. Nakatayo sa gitna ng bakuran. Habang ang 10 kamay unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi niya magalaw ang katawan. Parang kinadena ng anino ang kanyang mga paa. Bakit ako? Bulong niya sa hangin. Isang boses ang sumagot mula sa likod niya. Dahil ikaw ang huling natira. Paglingon niya, nandoon si Mang Efren. Pero ngayon walang balat ang mukha. Ukit ang pangalan sa noo. Tagabantay. Bawat bahay na may sumpa kailangang may bantay. Sabi nito habang naglalakad palapit. Hindi mo lang binuksan ang pinto, Lando, binuksan mo ang daanan. Anong daanan? Sigaw niya. Ang daanan ng mga nawawalang kaluluwa. Sabay turo sa lupa. Dahan-dahang bumuka ang lupa sa ilalim niya. Isang dilim ang sumisilip mula roon. Hindi lang itim, parang wala talagang laman. At mula sa kailaliman, isang matinis na sigaw ang narinig niya. Boses ng batang umiiyak. Lando, ayokong maiwan ulit. Hindi kita iiwan, sagot ni Lando. Pero hindi rin ako mananatili rito. Pinilit niyang tumakbo. Hinakbang ang paa. Pero lahat ng paligid naging salamin. Walang lupa. Walang hangin. Puro refleksyon. Sa bawat salamin, nakikita niya ang mga taong pumasok din sa bahay. Lahat ng nawala. Lahat ng di na lumabas. At sa gitna, isang malaking salamin. Naroon ang larawan niya. Pero iba na. Putla. Nangingitim ang paligid ng mata. At nakasulat sa ilalim. Ikaw na ngayon. Sinuntok niya ang salamin. Nabasag ito. Pero ang kamay niya wala ng laman. Butas. Parang pinilas. Parang sinipsip ng anino. Muling sumigaw si Lando. Gusto ko nang matapos to. Sa sahig, nabuo ang isang pintuan. Pahalang. Parang libingan. May sulat sa ibabaw. Pagpasok mo rito, kalimutan mo na ang dati mong pagkatao. Pero isa lang ang iniisip ni Lando. Kalayaan. Binuksan niya ang pintong nasa sahig. Naliwanagan ang paligid. Sa loob, isang lumang kwarto na kilala niya.
Kwarto niya nung bata siya. Pero hindi sunog. Hindi madilim. Tahimik. Payapa. May lumapit na babae. Malambot ang tinig. Ina mo ako, Lando. Patawarin mo ko, iniwan kita. Ma! Lumapit siya. Niyakap ang babae. Pero sa yakap, ang katawan nito wala. Nakaakap siya sa sarili. Sa anino? Sa multo. Hindi mo na ako kailangan. Bulong ng ina. Pero may kailangan pa sa'yo ang bahay. Biglang lumamig ang paligid. Kumulog. Bumalik ang dilim. At sa dilim, isang tunog. Tok. 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 Mula sa pintuan. Hindi pinto sa bahay. Pinto ng libingan. May kumakatok. At unti-unti bumukas ang pintuan. Nakatayo sa labas. Isang babae. Basang-basa ng ulan. Takot na takot. Magandang gabi po, ako po ang bagong may-ari ng bahay na to. Sabi ng babae. Biglang sumara ang pinto sa likod ni Lando. Napalingon siya. Wala na siyang likod. At nang tumingin siya sa salamin sa dingding. Siya na ngayon ang matandang lalaki. May hawak na susi. May sulat na ibinigay. At ang sinabi niya, basta huwag mong bubuksan ang silid sa dulo. Umalis ang babae. Naiwan si Lando sa terrace ng bahay. Umuulan. Tahimik. Pero mula sa loob ng bahay, may narinig siyang kaluskos. Ngumiti siya. At sa sarili ay bumulong. May bago na naman. Ulan. Dilim. Kumikislap ang kidlat sa langit. Pero sa loob ng bahay, mas malamig pa sa bangkay. Ang bagong may-ari, si Mia, ay naglalakad papasok. Bitbit ang isang bag at ang bagong susi. Tahimik ang paligid. Walang tao sa paligid. Pero may mga matang nakatingin. Pagpasok niya sa sala, namatay agad ang ilaw. Siguro grounding lang ni. Pilit niyang pinapalakas ang loob. Binuksan niya ang flashlight ng cellphone. At lumitaw ang lumang retrato sa dingding. Isang lalaking nakangiti. Pero duguan ang mata. Napaatras si Mia. Bakit may ganitong larawan? Bumalik ang ilaw. At nawala ang retrato. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdan. Umiinit ang bawat apak. Sa itaas, may 5 kwarto. Pero isa sa mga ito, may F na itim sa pinto. Ang pinto sa dulo. Tumindig ang balahibo ni Mia. Naaalala niya ang bili ni Mang Efren. Huwag mong bubuksan ang silid sa dulo. Pumili siya ng ibang kwarto. Doon muna siya natulog. 3:00 ng madaling araw. Nagising si Mia. May narinig siyang mahina na boses. Paasok ti. Pabulong. Paulit-ulit. Tinakpan niya ang tenga niya ng unan. Pero sa loob ng kanyang isipan, nag-ietso pa rin ang boses. Hindi na siya nakatulog. Nagmamadali siyang bumaba sa kusina. Nagkakape siya. Nang biglang bumukas ang radyo, mag-isa. Static ang tunog. Pagkatapos, isang lumang kanta ang tumugtog. May 3 bibi akong nakita. Pero sobrang bagal. At parang galing sa sirang plaka. Biglang may tunog sa lababo. Parang may nahulog na kutsilyo. Pagtingin niya, wala naman. Pero sa ilalim ng mesa, may nakasilip na paa. Nakaluhod si Mia. Dahan-dahan niyang sinilip. Isang batang babae. Putla. Basang buhok. Walang mata. Mabilis siyang umatras at napasigaw. Pero pagharap niya sa itaas ng hagdan, naroon ang matanda, si Lando. Ngunit hindi niya ito kilala. Wala kang dapat buksan. Sabi nito. Mang Efren ba kayo? Tanong ni Mia. Hindi ito sumagot. Tumalikod lang at nawala sa dilim ng hagdan. Kinabukasan, nagpunta si Mia sa barangay. Tinatanong niya ang history ng bahay.
Isang matandang babae ang lumapit. Ay iha, yang bahay na iyan dapat sinunog na. Bakit po? Tanong ni Mia. Dahil lahat ng tumira diyan nawala. Tapos ang isa naging tagabantay. Tagabantay? Ng ano? Ng mga hindi matahimik. Ng mga hindi makaalis. Hindi multo ang masama, iha. Ang bahay mismo ang gutom. Binalik ni Mia ang kanyang gamit sa bahay. Nagdesisyong umalis kinagabihan. Pero pagbalik niya, sarado ang gate. Wala na rin ang susi sa bag. Tumawag siya ng locksmith. Hindi raw matibag ang pinto kahit bakal. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Walang signal. Pero may isang mensahe. Galing sa unknown number. Kailangan mong tapusin ang simula. At kasunod isang video. Pinanood ni Mia. Nandoon siya sa loob ng bahay. Pero hindi niya matandaan kailan yun nangyari. Sa video, binubuksan niya ang pinto sa dulo. Yung may X. Pero sa totoong buhay, hindi pa niya ito binubuksan. Takot na takot si Mia. Humawak sa rehas ng gate. Tumulo ang dugo sa palad niya. At sa huling saglit, may kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Isang tinig ang bumulong. Nakapasok ka na wala ng atrasan. Si Mia, nanginginig. Dahan-dahang lumingon. Wala na ang kamay. Pero ramdam pa rin ang lamig sa balat niya. Sumisigaw siya sa labas, humihingi ng tulong. Ngunit ang paligid ay tila nilamon ng katahimikan. Walang ilaw sa buong kalye. Tila iniwan siya ng mundo. Muling bumukas ang gate. Mag-isa. Napilitan siyang pumasok. Kahit ayaw na niyang tumuloy. Sa sala, may bumagsak na larawan sa sahig. Ito'y larawan niya. Pero luma. May petsa, 1,924. Pero 2,025 ngayon. Impossible to. Bulong niya habang pinupunit ang larawan. Pagkapunit, may narinig siyang iyak ng sanggol mula sa itaas. Walang sanggol sa bahay. O wala dapat. Umakyat siya muli. Dala ang kutsilyong nakuha sa kusina. Sa tuwing aapak siya, may tunog ng maraming paa. Hindi lang siya ang nasa hagdan. Sa pintong may X, may liwanag na dumadaloy sa ilalim. Humawak siya sa doorknob. Mainit. Sinubukang buksan. Nakasusi. Lumapit siya sa kwarto kung saan siya unang natulog. Doon niya nakita ang kahon ng mga lumang gamit. Nakalagay. Kay Mia, 1,925. Hindi niya maalala kailan siya nagkaroon nito. Binuksan niya ang kahon. May mga laruan, diary at videotape. Sa diary, pinapasok ako sa pinto. Ayaw ko. Pero sabi nila bantay na raw ako. Biglang humangin sa kwarto. Tumalsik ang mga papel. Isang papel ang lumipad papunta sa kanyang paa. May sulat na dugo. Ibalik mo kami. Umalingaw-ngaw ang iyak mula sa pintong may X. Hindi na siya nakatiis. Bumalik siya roon. Kinuha ang susi mula sa kahon, nandoon lang pala. Nang binuksan ang pinto, amoy bulok at asupre ang sumalubong. Itim ang loob. Parang walang hangin sa loob. Isinaksak niya ang flashlight. Pero naupos ito. Sa loob ng silid, may mga upuan parang classroom. At sa harap may itim na chalkboard. Isinulat doon, "Welcome back, Teacher Maya." Nanlaki ang mata niya. Hindi siya guro. Ngunit sa kisam may nakasabit na D. Mukha niya. Pangalan, Maria Emilia Reyes, Faculty. Gusto niyang tumakbo. Pero pumikit siya't napaluhod. Nang dumilat siya, wala na ang silid. Nasa ibang espasyo na siya. Isang madilim na bulwagan. Maraming pintong itim. At sa bawat pinto may nakatayo. Hinila siya ng isa. Pasok sa pinto. Sumigaw siya pero walang boses. Doon sa loob,
Nandoon ang batang babae na nakita niya sa ilalim ng mesa. Ngunit ngayon, buo na ang mukha. May mata, may ngiti. Salamat. Bulong ng bata. Dahil bumalik ka. Hindi ko alam kung sino ka, sagot ni Mia. Hindi ko alam kung anong koneksyon natin. Dahil kinalimutan mo, sagot ng bata. Pero ako, hindi kita kinalimutan. Lumingon ang bata. Nakita ni Mia may altar ng mga litrato. Mga batang nawala. Kasama doon ang mukha niya bilang bata. Unti-unti niyang naaalala. Siya rin pala ang dating biktima. Ang pinto sa dulo ay minsan na niyang binuksan noon pa. At ngayon, kailangan niyang isara ito para sa lahat. Niyakap siya ng bata. Kung matatapos man ito, ikaw lang ang makakagawa. Tumingin si Mia sa likod. At naroon ang pintong nagsisimulang magsara. Tumayo si Mia. Hinawakan ang pintong unti-unting nagsasara. May kamay mula sa loob na pilit pumipigil. 1, 2, 3. Hanggang sa 10 kamay ang sabay-sabay na humahawak. Lahat sila umiiyak. Huwag mo kaming iwan. Mia, di. Pero alam niyang kailangan itong tapusin. Hindi pwedeng manatili ang lagim. Itinulak niya ang pinto gamit ang buong lakas. Habang unti-unting sumasara, naririnig niya ang huling sigaw. Tandaan mo kami. Vlog. Nagsara ang pinto. Pagdilat ni Mia, nasa sala na ulit siya. Tahimik. Maaliwalas. Parang walang nangyari. Ngunit sa sahig, nakatayo pa rin ang kahon na mailabel. Kay Mia, 1,975. Hawak niya pa rin ang lumang ID. May dugo sa likod nito. Tumakbo siya palabas ng bahay. Dumaan siya sa kalye. At laking gulat niya, may mga bahay ulit. Parang buhay ang buong barangay. May mga bata. May tindahan. May naglalaro ng trumpo. Para bang bumalik sa dati ang lahat. Pero ang mga bata, lahat sila parang pamilyar. Lumingon ang isang batang lalaki. Salamat, Ate Mia. Napahinto siya. Kilalang kilala ko tong bata na Todi. Siya yung batang nakita niya sa silid noon. Nakadikit sa kisam. Pero ngayon, normal na. Buo na. Masaya. Mabuhay ka, Ate Mia. Tapos, tumakbo na ito palayo. Muling lumingon si Mia. Ang bahay ni Mang Efren. Wala na. Isang bakanting lot na lang ito. Matagal nang walang nakatayong bahay. Nilapitan siya ng matandang babae. Miss, okay ka lang? Opo. Pero nasaan na po yung bahay dito? Ha? Abay wala ng bahay dito mula 1,975. May nasunog dito noon. Bahay daw ng isang matandang lalaki. Si Efren. Wala siyang pamilya. Pero may mga batang hinahanap raw sa loob di. Wala raw natagpuan na bangkay. Saka tumalikod ang matanda. Tumayo si Mia sa harap ng bakanting lote. Huminga ng malalim. Sa loob ng bulsa niya, ang ID. Unti-unting nagiging abo. Pati ang kahon naglaho sa alikabok. Pero sa hangin, parang may bulong. Salamat ti. Umalis na siya sa lugar na iyon. Hindi na muling lilingon. Pero sa likod ng puno sa gilid ng lote, may lalaking nakasuot ng itim. Hawak ang isang lumang album ng litrato. Binuksan niya ito, lahat ng larawan. Ay larawan ni Mia. Habang palayo si Mia sa lugar, ang lalaking iyon ay ngumiti at tumingin sa langit. Sabay sabing, hanggang sa muling pagbubukas ng pinto. Cut to black. Sa dilim, naririnig ang mga yabag. 1, 2, 3. Muling lumitaw ang pintong may X. Sa gitna ng kawalan. At dahan-dahang bumukas. Sa loob nito, walang laman. Maliban sa isang larawan. Larawan ni Mia. Ngumiti.
at unti-unting pumikit ang mga mata sa litrato. Kinabukasan, balik na sa lungsod si Mia. Sa loob ng kanyang apartment, nagsimulang muli ang kanyang buhay. Nag-apply siya bilang guro sa isang pampublikong paaralan. Naaprubahan agad. Parang may nagmamasid at nagtutulak sa kanyang landas. Unang araw ng klase, isang silid-aralan sa ikalawang palapag. Nasa harapan siya, nagpapakilala sa mga estudyante. Ngunit nang tumingin siya sa mga mukha nila, may mga bata siyang nakita. Kilala niya na. Hindi lang sila pamilyar. Sila mismo ang mga bata sa bahay ni Mang Efren. Isang batang babae nakasuot ng kulay dilaw. Ang dating umiiyak habang humihingi ng tulong. Isang batang lalaki na dati nakagapos sa mesa. Ngayon, masaya silang nakaupo. Tila normal na. Ngunit nang titigan siya ng batang lalaki, bumulong ito ng, "Miss Mia, salamat hadi." Sabay kindat. Kinilabutan siya. Ngunit mumiti rin siya pabalik. Baka ito ang dahilan kaya ako pinabalikti. Paglabas ng klase, sinilip niya ang lumang larawan sa Blanko na ito. Wala nang mukha. Wala na ang pangalan. Para bang naisara na ang nakaraan. Pagdating ng gabi, habang nasa kwarto, may narinig siyang kumalabog sa kisame. Blag. Tiningnan niya. Isang envelope ang nahulog mula sa siwang. Sa loob nito, may isang Polaroid photo. Larawan niya. Sa harap ng lumang bahay. Pero kinuhanan ngayon lang. May sulat sa likod ng larawan. Kita-kits kapag bumukas ulit ang pinto. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nilapag niya ang larawan. Pagkasilip niya ulit sa mesa, wala na ito. Sumilip siya sa bintana. Wala namang kakaiba sa labas. Pero nang titigan niya ang salamin sa kabinet, sa likod niya, nakita niya si Mang Efren. Nakasuot ng itim, walang imik. Dahan-dahang umiti ito. Sabay sabing, hindi lahat ng pintong sinara ay mananatiling sarado. Biglang kumidlat. Pagdilat niya, wala na si Mang Efren. Pero sa pader ng kwarto, may bagong ukit. Isang X. Katulad ng nasa pinto ng lumang bahay. Gamit ang ballpen, ginuhit niya ang paligid. Isa itong lihim na pintuan. Hindi lang sa bahay, kundi sa pagitan ng mundo. Pumikit si Mia. Huminga ng malalim. Hindi na siya takot. Kahit pa may bulong sa bawat sulok ng gabi. Kahit pa may mga matang nakamasid sa dilim. Siya na ang bagong tagapagbantay ng pintong minsang bumukas at muling magbubukas. Para sa mga nawawala, para sa mga nakakalimutan, at para sa mga hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa likod ng pinto, naghihintay pa rin ang anino ni Mang Efren. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na ang buhay ni Mia. Parang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa bawat klase, napapansin niyang may kakaibang presensya. Isang estudyante. Nasa pinakadulong upuan, tahimik. Lagi lang itong nakayuko. Hindi ito tumatawag ng atensyon. Ngunit isang araw, lumapit ito sa kanya. "Miss, kilala niyo ba si Mang Efren?" Napasinghap si Mia. "Bakit mo siya kilala?" Tanong niya. Ngumiti lang ang bata. "Ikaw rin pala, tagaloob." Biglang dumilim ang paligid. Ang mga estudyante, isa-isa ring tumayo. Nakatingin lahat sa kanya. Walang imik. Parang sila'y mga anino lang. Ang classroom ay nagbago. Parang pader ng lumang bahay. May mga sigaw sa labas ng bintana. "Mia, tulungan mo kami." Bulong ng mga multo. Bumukas ang sahig. Maihagdang pababa. Tumingin si Mia sa mga bata. Hindi na sila bata, mga nilalang na. Nagsimulang tumulo ang dugo sa kisam. Ang lamesa ay naging altar ng sakripisyo. Ang pinto ay bumukas. Nandoon si Mang Efren. Ngumiti ito.
Handa ka na, anak. Bakit ako? Tanong ni Mia. Dahil ikaw ang pumili. Na bumalik. Sa bawat paglapit niya sa pintuan, lalong lumalalim ang anino sa paligid. May sigaw na bumasag sa katahimikan. Umalis ka dyan. Si Tia Rosing, bitbit ang isang lumang krus at kandila. Tumalsik ang apoy sa ere. Biglang naglaho si Mang Efren. Ang mga bata ay naging abo. Niyakap ni Tia Rosing si Mia. Tapos na, iha. Ngunit si Mia, hindi makagalaw. Sa kanyang mga mata, nagliliyab ang imahe ng pinto. Tila ba hindi pa siya lubusang ligtas. Sa bahay ni Tia Rosing, pinagdasalan siya ng ilang gabi. Ngunit sa bawat hating gabi, naririnig ng matanda ang pagkatok sa pinto. Tok! 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 Mia, ako ito. Buksan mo naman. Isang tinig ng bata. Pero alam nilang hindi ito tao. Isang gabi, nawala si Mia. Iniwan lang niya ang isang sulat. Hindi ko ito matatapos kung hindi ko haharapin. Muling binuksan ang pintuan. Sa huling ulat, may nakakita kay Mia sa mailumang bahay. Nakasabit siya sa bintana. Nakangiti at nakatitig. Walang tao sa bahay. Pero laging bukas ang pinto. At tuwing 12:00 ng gabi, may batang sumisilip mula roon. Sa bawat pinto ang hindi natin sinara, may kaluluwang nakakawala. Isang paalala ng bahay na di dapat balikan.